kung duwag ka at di mo kayang makipag-usap sa mga tao at especially mag-handle ng pera, if you have vices, wag na. Kasi you'll disappoint yourself and then the other people. Kasi doon talaga tatakbo yun. Yan mga ka-play, nandito na naman tayo sa another episode ng ating podcast. Nandito tayo ngayon sa Malolos, Bulacan. Meron tayong isang kasosyo, real estate, ang business niya. And ito yung business niya, Treehouse Real Estate and Ventures. Yan, yun yung business ng ating kasosyo, si Kasosyo Powie. At tara, puntahan natin siya. Excited na naman tayo. Another social malupit ng ating interview today. Tara, patokin na natin. Hi, hello, si Boss Powie. Hi! Hey! Hi! Kasosyo kong Marvin pala to. Kamusta? Yun. Welcome sa Treehouse. Thank you sa pag-imbita. Yes. Sa amin. And sobrang namin, gusto talaga namin yung mga ganitong eksena. Yes, of course. Real estate business yung negosyo niya. Yan, Kas, tour mo naman kami dito sa negosyo mo. Oo naman, sige. So, bali, ito pala, si El pala yung sumundo sa inyo. Siya talaga ang public relation namin. And then we have here, this is the executive office. So we have Ma'am Faye, my manager. So Ma'am Chits are supposed to be sitting here. Pero wala siya for now. So ipapalitan lang naman kami. And then we have the project manager. Dito siya nakaupo. So sige, tour kita. Kala mo naman maka-tour. Hindi naman malaki yung office namin. But eto, of course, we have the pantry. Bawal magutom sa pamilyang to. Yan din. Yan, then yan. Kailangan laging busog, no? Para kailangan kasi hindi makapag-isip pag gutom eh. Di ba, no? And then of course we have the working area. So mag-hi naman kayo. Hi kayo, hi. Hi. Parang mga totoong nagtatrabaho, Pag naman wala ako dito, parang nakikita ko sa CCTV, hindi naman nagwo-work. Then, masisipag yung mga yan. Then, we have Daisy here. May isa pa nakaupo dito, nasa site. Dalawa sila. Our big guys, Christian and Denver, yung nakaupo doon, they're working on site. And then, syempre, andito yung working area. Then, andito yung pasok nyo, syempre, andito yung waiting area ng mga clients. Wow. Yes. Merry Christmas. Pasko na. Yes. Ayan. Gusto lang ni Ma'am Chit para pag magpipicture. Then we have, of course, the logos. Then, our legalities. Nandito yan. That our business exists talaga. And then, syempre, yung pinaka-importanteng lugar. At dito na rin tayo magkwentuhan, Kas. Yun yung inaantay namin, makapagkwentuhan tayo, makapag-share ka ng mga ideas mo, sa journey mo sa pag-ninegosyo. Yeah, sure. Okay. Yung mga kasosyo, ka-affiliate, kwentuhan muna tayo para mas marami tayong matutunan, lalo na si Kasosyong Powie yung kausap natin ngayon. Yes. So, dito ang conference room natin. Dito na lang din tayo magkwentuhan, Kas, para paliwanag or maibahagi ko sa inyo yung journey ko sa pagsisimula ng Treehouse Real Estate and Ventures. Wow. Yes. Yes.
Ayan mga ka-affiliate, nandito na naman tayo sa ating podcast. Nandito si Kasosyong Owie. Ang business niya is real estate business. And Kas, pakilala ka naman sa ating mga kasosyo, ka-affiliate. Yes, ka-affiliate ba tawag mo? Hello po sa mga kasosyo and ka-affiliate. Maraming salamat Kasosyong Marvin sa pagdalaw sa akin dito sa Malolos at salamat sa pagpapaunlak sa invite ko din. So ako nga po pala si Kowie, isa ako sa founder ng Treehouse Real Estate and Ventures. Ang aming company po ay located dito sa Malolos, Bulacan. Malapit lang din po kami sa NLEX. Yan. Parang nag-a-advertise na Kas. Biro lang. So, yun po. Nagsimula po kami ng business namin year 2022. Pero it was registered legally by, mga ilang months, like 2023. So, ayun Kas. Ito, ba't nagustuhan nyo dito sa Malolos, Bulacan benta-benta ng lupa? Ano yung nakita nyo dito? Ano yung nakita ng mga tao dito? Bakit ano yung na-develop? Meron ba? Actually Kas, madami. Ang naano namin, kaya din kami nakapagsimula ng negosyo na ganito, is yung pagkakaroon ng need sa market pala na given the airport, the New Manila Airport na binibuild, and yun nga, kanina pinakita ko sa inyo na paglabas kayo, andyan na rin ang LRT or MRT, I think. That's phase 1 from Tutuban going to Clark. So, we have the Malolos Station, tapat naman yan ng Capitol. So, yan ang mga projects na ginagawa dito. Kaya masasabi kong isa sa developing region talaga ang Bulacan. Na specifically the Region 3 and 4. So, kami, alam ko, located kami, sakop kami ng Region 3, Central Luzon. So, isa talaga yan sa developing. Kaya, yun naman ang naabutan namin. Ayun. And speaking of developing, kasosyo, syempre, developing yan. Kaya yung iba, nakita nila, mura to. Pero pagtagal, magmamahal to, di ba? Tama. At yan din ang isa sa naipapaliwanag namin. Kasi kung taga Manila ka, or taga somewhere in Manila or Quezon City, grabe ang sky roof ng presyo ng real estate doon. Talagang the pinakamura is 150,000 per square meter. Swerte ka na. Siguro nangangailangan na lang yung magbebenta sa'yo ng 100,000 per square. Pero ganyan siya kamahal talaga if you are located in Manila. Now, here in Malolos, since developing pa lang, marami talagang nag-take advantage niyan, especially nung pumutok agad yung yung balita na tuloy na ang project ng New Manila Airport with Mr. Ramon Ang. So, ganun siya. Kalimitan Kas, sino yung mga nakakausap niyo dito na naghahanap ng lupa, ganun? Laging family yan. Yan ang laging gusto nilang magkaroon lang ng bahay, especially sa mga nagsisimula. Because again, it's much cheaper or it's mura. And again, accessible. So, but most of our clients is OFWs, mga kababayan nating nagpapakahirap sa ibang bansa. Of course, what they wanted is to have an investment or to have something na pag umuwi nila, may matitirhan sila. And then, luckily, we also have the other chunk is the younger generations. Matatalino na mga tao ngayon. Even the 25 to 30 years old, ang daming bumibili na ng property. Yun. Yan Kas, papakikwentuhan naman kami paano nagsimula itong treehouse niyo, itong real estate business niyo. Okay. So, nag-start siya. Katulad nga, ano bang mga mo dito, aware ba sila sa Kasosyo Malupet Group? So, sa tulong din ni Kasosyong Arvin, kaya I'm highly fond of Kasosyong Arvin because it's 2020 when I'm hearing his voice na parang start the business. So, 2020 pa lang, simula ako talaga kasi nagbebenta ng sabon, ng bagoong. Yan, dyan tayo simula Siyempre, hindi na mawawala pag nag-start ka ng business ang clothing line. Tama? Yan kasi yung una natin dahil damit Dalawa lang yan, either clothing line o pagkain. So, maganda rin naman siyang learning process talaga. Doon ko nakita na dahil nag-start tayo na maliit, doon ko nakita na hindi pala din ganun kadali makipag-deal sa iba-ibang klase ng tao. So, nagtuloy-tuloy lang, hindi siya nagtatribe. Medyo, ayun, kasama ko yung kapatid ko, nandun na rin siya. Nagsa-start kami sa milk tea. Karoon pa kami ng milk tea tsaka milkshake.
Direct. Hanggang pinatay na kami ng price war. Kasi nag-open si Big Bro, sobrang mura. Sabi niya, grabe. So, we closed it. Then ako, bumalik pa nga ako sa trabaho noon. So, from 2021 to 2022, bumalik ako sa employment. Nag-ano kami nan. Ang dami ko pa ngayon nga, doon na dumaan yung naranasan ko habang nagtatrabaho. Nag-ano pa kami ng clothing line. Yung partner ko, si Ma'am Chit. Tapos, ayan, habang nag-work, na-miss ko, napapansin ko talaga sa paligid. Minsan makikiramdam lang din tayo kung ano nangyayari sa paligid. Wow. Na, grabe, nagbibilihan talaga that time. Would you believe, makakarinig ka na 11 hectares, 9 hectares. Sabi ko, anong meron? At yung tita ko kasi nasa real estate na. So pumupunta, may mga taong pumupunta sa kanya, dalawa pa kay. Tatanong kung meron siyang binibenta niya yung property niya or may gusto siyang bilhin. So doon ako nag-start mag-ahente kasi yung binibentang property sa kanya, pag hindi niya gusto, gagawin ko, pupuntahan ko. Tapos, pipicturean ko. Post ko online. At eto na nga, Kas. Year 2021 niya nagsimula. Habang nagtatrabaho ko noon sa umaga, nagbebenta ako ng nagpo-post lang online. Ayan. So, naging agent muna. Ahenteng muna tayo. Pero syempre, of course, diba, yun naman ng principle ng Kasosyo Malupit Group, diba, na hindi tayo mang-i-scam. What we promise, we deliver naman, diba? So, sa yun, sa maliliit na step, hanggang eto na. Noong 2022, eto na. Dito ako nag-ano sa start, yung principle ng start on what you have. So, nabenta ko yung property na isang property na naipamana sa akin ng magulang ko naman. And then, ang bumili, developer. Developer din. But, mga in-check. Industrial kasi sila. So, nung nasa office ako, nakaganyan ako sa office nila. Ano yung ginagawa nila? Ano kayong business nito? Why do they keep on buying properties? So ako naman, konting interview dun syempre sa yung humaharap sa akin, the secretary. And then I learned na what they do is, ayun nga, bumibili sila ng huge chunk of properties, then they developed it in ang nila is industrial. Warehouses. Ayun, talamak na talaga dito. Nauna sila eh. Galing, sabi ko, talaga? Ganun pala yun? Sabi ko ganun. Eto na, fast forward. 2022. Sabi ko, property pala na Ito, hindi ko naman inaano sa other vlogs namin na one of the founders nga, bago kami naghiwalay ng landas, is nag-ask if we can sell our property. Tapos, kahit hatiin daw muna namin ng maliliit. Kasi, ang itinatarget market na namin nga dito is yung mga low to middle income. Yung hindi naman talaga makakabili ng agadan. So, that's when we started, year 2022. Sabi ko pa, mabibenta kaya yung property na to? Sabi ko ganun, parang hindi naman maano sa mata. Kasi yung paniniwala ko, basta magandang di ba, yun ang maganda ibenta. Pero may mga marurunong pala tumingin ng properties, mga family na gusto lang nila magkaroon ng lote just for the sake na matatayuan nila ng family niya in the future. Kasi mura, Kas. Alam mo ba na we started at 3,500 per square? Oh, 'di ba? Kadalasan ilang square meter 'yon? Namin is like 50 square meter. Oh, so kung sabihin mo sa 3,000 per square, kasi yun parang 3,500 the corner lot and then 3,000 is the inner lots. So sa 3,000, 50, kano lang yun, 150K, biruin mo, may property ka na. Alam ka sa Manila ng ganyan. Diba? Doon ko naman nakita na dahil aware ako, yung pala minsan sa selling kasi yung energy natin, na i-project pala natin yung sa kakausap natin eh. So yun yung ko na grabe sa Manila nga po, wala kang may kitang ganyan. Kagaganon ko lang naman, minsan hindi naman ako aware na ganun pala ako makipag-usap. Doon na, parang... Kasi napapakita mo sa kanila na, kahit ikaw, excited. Yes. Na parang kung ako yung nasa posisyon nyo, bibilin ko to, pero yung 150K, may lupa ka. Sa Manila, di mo makita yan. Wala kang makitang ganyan. So, ayun. Gusto ko nakita, may market. Even the Chinese, na kasi mura pa nga yung naririnig nila, pumukuha sa amin, bloke-bloke pa.
So sabi ko, bakit kaya bumibili incheck dito? Yung pala gusto nila yung ganun, yung maraming tao. Kasi doon kami nag-start parang tabi ng housing. Sabi ko, kasi daw pala, ang ano nila, thinking, pag na-develop na yon is business. So kung mga Chinese talaga, mga incheck. Advance sila mag-isip. Yes. Na ganun sila mag-isip. Bakit tayong Pinoy din natin ma-adapt yun, no? So that's ako naman, that right there and then, yun naman ang in-adapt ko na kung ito nga mga taong to may mga pera na to, mga incheck na to. Diba? Bakit sila invest sa property o sa lupa dito sa Pilipinas? Kasi may papagtalahip mo bumili ng property kung malaki, incheck, diba? Incheck din yung ano niya, ang boss niya. Yes. Tapos yung nagbenta kami ng maliliit, mga incheck din yung bumibili. Hindi naman, not all naman. But, like, 3/4 naman nun is Pinoy na gusto lang talaga din magka-property. Kasi nakakakita yung mga Chinese Kaya kadalasan din yung ano mo di ba? Nakikita mo, galing itong mga Chinese na to Yes. Nila, di ba? Tama. So sila kung may mindset na ganun at sila yung mga may pera, bakit din natin gayahin? Bakit tayo magmamalaki na kayong mga incheck dito? Di ba ganun yung iba kayong mga incheck dito, ano nyo? Bakit ganun? Hindi nagtatribe sila Di yung mindset nila, kunin natin. Kaysa, di ba tayo nangangano di sana gayahin na lang natin. So, doon yung nagsimula ka. So, sunod na yun, 2020, last quarter ng 2022. Then, that's when we started registering the business at 2023. And then, until now, awa ng Diyos, awa ng Diyos, nag-exist pa naman din kami. Siyempre, especially dun sa mga taong pinangakuan din namin na kasi yun yung power ng pre-sale kasi, di ba? So ayan, this is the time na inaayos naman namin lahat ng legalities naman when it comes to properties. Kasi sa una, ngayon ko, share ko na lang din pag sa una talaga na wala ka pang pera, wala pang mapapala sa'yo, hindi ko papansinin Pero pag nakikita nila, wow, sabi niya, parang parang dumadami na yung nito, parang may pera na to Parang dapat na tong gatasan. Charot! Ayoko pa kunin na Illuminati Yun lang Kas. Tanong ko lang, meron ka bang struggle na experience sa journey mo sa pagninegosyo dito sa real estate? At ano yun? Naku, Kas. Baka matapos tayo nito kinabukasan pag tinanong mo yung struggle. Kasi, totoo naman na every business has its own struggle. Diba? Bilin nga ni kasosyong Arvin, kung inakala natin na papasok tayo sa negosyo para makawala sa normal nating problema, hindi. It's another set of problem na mas malalaki pa. But, depende na lang talaga sa personalities natin, how we handle it. Pinakamabigat siguro yung ngayon kasi syempre nung medyo madami-dami na kami at tumalon ako sa risk na medyo malaki-laki, that's the only time na syempre dahil nakikita na tayo, then of course lahat ng bagay sa atin uukil-kilin, especially the legalities of the business. Are you a fly-by-night developer? Hindi ko pa rin alam that time kung saan ba kaming path papunta. Are we going to become a brokerage or for property listing only? Or on the path to become a developer. So, between those choices, I have to choose Ano nga ba? Saan nga ba kami pupunta? Kasi even our accountant or accounting team, naguguluhan na kung saan ba natin ilalagay itong na to. So, doon ako pumili na hindi naman kasi ako licensed broker. Although we have a licensed broker now here in our company. But, ang pinili ko kasi is yung path na pwede nating control ng company yung pagpapaganda ng lugar. And that goes into become a developer. Now, if I chose to become a developer, now, of course, the legalities like the license to sell, the development plan, what are you going to do with the property that you bought, pumasok lahat yon. Na lahat sa akin, woo! Ganito pala kadami yan. Talagang yung list talagang never ending. Na talagang wow! Nakaka-overwhelm. But luckily, kailangan lang talaga natin itap yung mga tamang tao para maka-push through or maka-go through that. Pero, yun lang masasabi ko. Sa struggle, madami yan. Marami talaga. Hindi ko lang maano yung struggle specifically.
because it always goes through the people din eh. Like, yung mga taong nang-i-scam, diba? We promise ourselves na hindi kami mag-i-scam. Pero para kasing ang dating dahil nade-delay kami because of the things na pinagkatiwalaan ko din sa ibang tao is, syempre, nade-delay din kami. It always goes with the decision, like, big decisions, kung pagkakatiwalaan mo din ba yung ibang tao. Kasi we're talking here about big chunk of money eh. Kasi, syempre, iba-ibang tao na yung mga yan. And then kami, as developer, kung i-develop mo yung isang lugar, hindi naman yan pa piso-piso lang. So, if you know what I mean, Cass. So, dahil it involves large amount of money, parang that time is napasok na din kami ng mga may hindi magagandang puso. Yun na lang ang term. Ayoko kasi magsalita ng bad eh. Kasi sabi nga, pag nagsalita tayo ng bad, even if hindi para sa atin yun, parang the universe is telling na, ganun ka ba? Kaya as much as possible, ayaw natin magsalita ng negative. Pero that's what's happening. So, ngayon, bihira na rin akong pumunta dito sa office. Yan, sila na bahala because ito naman mga batang to, itong mga staff namin, sila ang nakakakita ng in and out, nakakausap na ng mga tao. And then what I do is I have to hire professionals na talaga. Dati na-handle ko pa, but people tend to abuse you if you show them too much kindness. Kapag naman hindi mo pinapansin, walang yaka pa din, wala ka rin paglalagyan eh. So, if you know what I mean, guys. So, yun ang mga struggle. Sa sarili mo, Cass, meron ka bang pinanghuhugutan? Kung bakit mo ginagawa itong negosyo na to? Na bakit ka nagninegosyo? Siguro dito ko nakita yung purpose na bakit siguro ako lumaki sa pamilyang nasa real estate, bakit ako lumaki sa guardian na sobrang higpit. Tapos nung pinag-aaral nga ako sa Manila, tapos most of the time I'm just alone. Kung saan-saan akong pamilya nakikitira, nakikikain. Hindi naman dahil wala, pero kasi dahil nag-iisa lang ako. So, ang tendency, ang dami kong nakita na mga tao na nangangailangan. So, parang nasa babang-baba. So, ngayon, nung nagkaroon lang ako ng way para kaya ko palang magbigay ng especially ang target market namin today is the low to middle income family. Mahirap kasi na wala kang bahay. Diba? Naging pulubi ako. Hindi naman pulubi. Naging nangungupahan nung sabi ko sa tita ko. Kasi that time ay hindi ko nakikita yung blessings ko eh. Na hindi ako nagbabayad ng upa. Pero nung sinabi ko sa tita ko na nag-retire si tita, umuwi na dito. That's the time na, sige ta, mangungupahan na lang ako. And that's when I learned na kapag pala working, pag working individual ka and you're renting and living on your own, sobrang hirap. Sobrang hirap talaga, Cass. So, naranasan ko yun. So, from there, kaya ako naiinis so una na pagpasok ko na ganito palang agara palang gobyerno, no? Na you wouldn't go through nang walang lagayan. Ako, parang sana pang na namin yun eh, 'di ba? Pang develop na yun, pambigay na sana sa mga taong to. Kaso dahil hindi ganoon ang kalakaran, it pushes us to raise our prices. So, ganun pala siya, ganun pala, hindi pala talaga basta-basta. So, as much as possible, what we're doing is, kung mag-create nga kami, is yung kaya naman and afford ng mga working individual. Again, it's working individual. Kasi nakita ko din naman yung abuse ng mga mapagsamantala ng mga nag-iintay lang ng hingi. Hindi rin maganda. So what I'm trying to help here is the working individual. Kasi sila yung nagtatrabaho talaga para may survive yung economy. And the least that I can do is provide them a shelter. Diba? So yun lang. Pahiyakin nyo na naman ako eh. Yan lang. Tanong ko, itong negosyo nyo, ano yung nakikita mo na paglaki o ano yung pupuntahan ng business nyo balang nakikita ka ba?
Actually, sa struggle na nararanasan namin, it's always one step at a time for me. Hindi ko naman nakikita yung iba, binibiro ako na, uy, magiging bilyar ka na ba? Hindi ko alam kung magiging ganun. Pero basta ako, hanggat may pamilya sigurong Pilipino na naghahanap ng shelter and affordable na pwedeng tirhan, is baka doon ko nakikita yung sarili ko na baka gumagawa pa rin naman nga ako. Hindi ko naman nakikita kasi talaga na sobrang laki. For now, yun muna. Kasi ito na muna yung ginawa. Masyado na nga itong malaki yung vision na binigay sa akin. Na-overwhelm nga ako Pero sabi ko nga, hindi naman nga siguro ibibigay ito ng Diyos kung hindi niya nakita sa akin yung bagay na kaya kong ibigay. So, yun lang naman. Yun. Ito, patapos na tayo. Okay. Ano yung may advice mo sa mga katulad mo na gusto rin magnegosyo, pasukin yung gantong business? Sa real estate mismo? Okay, sige. Para sa mga individual na gustong pumasok sa real estate, you have to make sure na matibay yung puso at dibdib nyo. Kasi this is only what I learned here sa pagnegosyo ng real estate, Cass, that real estate is connected sa pride at ego ng mga tao. So, if you're gonna deal with real estate, expect na ang i-deal mo din dyan is ego, pride, at character ng tao. Kasi doon talaga lumalabas pagkausap ko sila. Like, iba-ibang klase ng tao na nakakausap namin. Pag makikipag-deal ka sa mga owners, nakikita mo talaga yung heart nila. So, kung duwag ka at di mo kayang makipag-usap sa mga tao at especially mag-handle ng pera, if you have vices, wag na. Kasi you'll disappoint yourself and then the other people. Kasi doon talaga tatakbo yun. So, dapat lang, yung pinaka-advice nga is, marunong ka din mag-budget. Sa lahat naman yata ng business kasi gano'n no? Pero when it comes sa properties kasi, this will provide home and shelter sa mga taong aasa sa'yo. At talagang aasa talaga sa'yo yung mga tao. Hindi ko kasi may dahil, bawa sa pagkain, 'di ba? Pag di na nila gusto, okay lang yan. Pero ito kasi hanggat nag-i-exist, hanggang makapagtayo yan ng bahay, 'di ba? Ikaw talaga yung titignan niya na, visit kung nabilhan ko ng property, pag binaha ka dyan. Ayun, be very, very mindful lang sa ganung eksena pagpapasok kayo sa real estate. But meron namang marami namang kumbaga sa iba-ibang variation ng real estate. Marami naman like the apartment. Yun nga lang talaga as developer. Kaya rin siguro ito yung path na napili ko kasi mahirap siya talaga. Nakakaiyak na lang. Pero yeah, happy lang na i-convert naman natin yung I consider myself as energy transmuter. Alam mo kung bakit? Kasi kaya ko na i-convert the negative energy into positive. Kung meron akong talent na na-discover sa sarili ko, when I speak to those negative people, yun talaga na no matter how sila kagalit, ka-disappointed, may ko-convert ko talaga yan into positive na I make sure na pag lumabas sila, at least, alam mo yun yung pag-asang binigay mo sa kanila, nangingiti naman sila kahit papano. So, yun lang naman. Sa mga nakakausap mo, na ibabahagi mo din ba yun? Yung positive na kausap ka? Oo naman. Ngayon ba, negative ba ang nararamdaman? Oo naman kasi, yun ang lagi kong yun ang lagi kong mini-make sure na positive yung mararamdaman nila, hindi sila makakaramdam ng, yung kausap, may ganun na pagkausap natin yung tao na yun, parang it leaves us wondering, questioning. Pero sa akin, gusto ko wala silang question. Kailangan masagot ko lahat ng tanong. If may maisip pa sila, open yung communication natin dito sa office. And even me, talagang ko talaga sa email, sa messenger. Kasi minsan,
siguro kasi nakatulong din dahil 15 years ako sa call center eh. So, lahat ng negativity, minsan yung ibang tao gusto lang makarinig, alam mo yun, gusto lang nilang ma-let out yung frustration nila and they just wanted someone to hear, di ba? So, pag nailabas naman nila yon, hindi naman para i-absorb mo, tapos ibuga mo ulit sa kanila. Kaya siguro ako ganito kalaki. Sinisipangani. Yun lang naman. I-promote mo naman yung ano mo, yung mga kung saan nila makikita, o mga gustong bumili ng mga lupang mura pa ngayon. Ayun. Okay. So, hello po sa mga kaka-affiliate and kasosyo dyan. So, if you're looking for something, before kasi nagbibuild lang kami ng it's only lot property. Ngayon is mag-venture out na kami into housing. So, syempre dito, bago namin i-out to, is kailangan lang planchado muna. Syempre, pero still, kung nagluluk pa rin kayo ng property for residential, PM lang, Tree House Malolos. You look for name na may blue badge mark sa Facebook to ensure na yun yung authentic na account. Or me, Cowie Santos, that's C-O-W-E-E Santos. Yan, PM lang kayo kung may questions kayo about properties or titles na din. Kung nag-a-accept naman na din kami dyan. Ayun, and kung looking kayo ng affordable na property, Tree House Malolos, PM lang kayo. Yun ang sasagot to, yun no. Ayan, yun lang. Thank you, maraming salamat sa oras mo. Grabe, pinunlakan mo kami dito and napaka-inspiring sinare mo sa amin and yung journey and yung mga affiliate, kasosyo na talagang gusto rin nila subukan to. Yung business na tinatahak mo ngayon. Ay, meron pala kami isang ino-open pa bago ko makalimutan. So, since mag-branch out nga kami into housing, so of course, I really needed help. So for those people who've got extra money, gusto nila i-invest sa company mismo, so yun yung inaano namin. We're open also for it. Kung gusto nyo kung paano makita how we do it, ang tawag doon, yung makita nila on hand, wala silang idea sa real estate, but gusto nilang mag-invest muna to see how things work and of course how to grow their money in real estate. Kami din yun. Mag-offer na rin kami soon. Kaya kung meron tayong interested dyan, Tree House Malolos or Cowie Santos, PM lang kayo. Yun. Pwede ba ako dyan? Pwede ka. Go tayo dyan. Walang problema. Lalo sa mga kasosyo, open yan. Kasosyong NOA. Ayan. So, maraming salamat sa inyo at basta, ako pa rin po si Cowie ang nagsasabing kahit gaano kalupit ng mundo, wag mong kakalimutan maging mabuting tao. Yun lang. Thank you. Thank you, Cass. Yan mga ka-affiliate, ang dami natin natutunan sa podcast natin today, lalo na kay kasosyong Cowie. And sa akin, ang dami kong natutunan ngayon. Sana marami kayong natutunan ngayong araw na to. Share ko sa inyo yung natutunan ko bilang gusto ko na lahat pumasok sa real estate eh. Pero sa real estate is, kailangan nyo lang ng lakas ng loob. And kung ano yung malaki o maliit man yung tinatahak nyo ngayon, lahat naman nagsisimula sa maliit eh. Pero piliin nyo pa rin yung malaki kasi halos same lang din naman yun ng pagod. At sa muli, ka-affiliate, ako nga pala si Marvin Kapili, TikTok affiliate, sa mga hindi nakakilala sa akin. Sa pagti-TikTok affiliate ko, nakabinar na ako ng apartment, 7 doors apartment yung nabili ko. And lahat yung katas lang ng pagiging TikTok affiliate. Sa mga naghahanap sa akin, kung saan, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, same name ko lang din naman yung ginagamit ko. And meron din akong grupong ginawa, ka-TikTok affiliate, Facebook group. Punta din kayo doon. Kung gusto nyo matutong mag-TikTok affiliate, tuturuan ko kayo. PM nyo lang ako, chat lang kayo doon. And tuturuan ko kayo ng bukas sa loob kung ano yung experience ko sa pag-TikTok affiliate. Yan, palagi nyo lang tatandaan na palagi lang tayong magsikap at sabay-sabay tayong umangat.